hindi ko na nais bumalik sa bansang iyon. Sa arrival hall ng Ninoy Aquino International Airport, awak ang isang one-way ticket. Isang Amerikana ang humahagulgol habang sinasabi ang mga katagang iyon. Ang nangyayari ngayon sa Pilipinas ay hindi lamang isang simpleng tourist boom. Ito ay isang modernong exodus para sa kaligtasan. Bakit handang iwanan ng mga mamamayan ng Estados Unidos ang itinuturing na pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ang kanilang mga karera at ari-arian upang manirahan sa Pilipinas? Bakit ang mga doktor na nagtapos sa Harvard at mga henyong inhinyero mula sa MIT ay tumatakas patungo sa islang ito? Ang kanilang natuklasan dito ay hindi mga tanawin o masasarap na pagkain, kundi isang bagay na napakahalaga na madalas nating hindi napapansin dahil sa ating pagiging abala, isang nakagigimbal na katotohanan. Makinig sa kwento ng isang 60 PS taong gulang na babae na tinalikuran ang kanyang sariling bayan para protektahan ang kanyang apo. Kapag narinig mo ang kanyang salaysay tungkol sa pagguho ng lipunang Amerikano at ang dahilan ng kanyang pag-iyak ng may kapanatagan sa Pilipinas, magbabago ng 180 degrees ang iyong pananaw sa bansang ito. Ang katotohanang gumulantang sa buong Amerika. Bakit 180,000 Amerikano ang dumagsa sa NAIA? Bakit pinili ng mga profesional tulad ng mga doktor, inhinyero? Ang dahilan ay nagdulot ng pagkabigla sa Estados Unidos. Ang Pilipinas ay isang hindi kapani-paniwalang bansa, sabi ng marami. Hindi ako makapaniwala na may ganitong lugar sa mundo. Ang bilang ng mga dumarating sa NAIA ay umaabot sa halos 210,000 bawat araw. Patunay na ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ay dumarating dito ng ibahagi ng isang Amerikano kung bakit niya iniwan ang lahat para sa Pilipinas. Nagdulot ito ng malaking epekto sa lipunang Amerikano, hindi lang iyon, kundi pati na rin ang mga elite, mga doktor mula sa Harvard, mga inhinyo mula sa MIT, ay sabay-sabay na umaalis sa Amerika. Isang nakagugulat na bilang ang inilabas noong 25. Umabot sa 213,847 ang mga Amerikanong naninirahan sa Pilipinas. Isang 425% na pagtaas mula 5 taon na ang nakalipas. Ano ang natagpuan ng mga taong ito na tumawid ng mahigit 10,000 kilometro na tinalikuran ang American Dream para sa Pilipinas? Lola, nagtago na naman ako sa ilalim ng mesa sa eskwelahan kanina. Ako si Elena Thompson, wanditong taong gulang. Sa loob ng 30 taon, nagtrabaho ako bilang head nurse sa isang malaking ospital sa Seattle. Nang yakapin ko ang aking 8 taong gulang na apo, si Amy, nanigas ang aking mga braso. Ang mga salitang binitiwan ng aking anak, na si Jessica, ay parang yelong tumusok sa aking puso. Muli kong tiningnan ang sulat mula sa kindergarten ni Amy Gabay, sa emergency lockdown drill. Ang pamagat na iyon ay sumugat sa aking damdamin para sa isang 8 taong gulang na bata. Kailangan niyang sumailalim sa isang lockdown drill. Dala ang papel, pumasok ako sa banyo at umiyak ng tahimik. Sa loob ng 3 taon sa ospital, nakakita ako ng hindi mabilang na mga pasyente, ngunit sa harap ng katotohanang aking apo ay kailangang dumaan sa isang active shooter drill. Gumuho ang aking mundo. Ang aking asawa, si David, ay isang retiradong guro sa high school, sa edad na 64. Ilang buwan na siyang nagtitiis sa pananakit ng kanyang tuhod, nang tumawag ako para magpa-appointment sa isang orthopedic specialist. Hindi ko malilimutan ang sinabi ng receptionist. Ang pinakamaagang available slot ay 6 na linggo mula ngayon. Para naman sa MRI, kailangan niyo pang maghintay ng 4 na linggo. Ibig sabihin, 10 linggo ang hihintayin para lamang sa isang diagnosis. Sa panahong iyon, lalong lumala ang tuhod ni David hanggang sa hirap na siyang umakyat ng hagdan. Gabi-gabi, habang pinagmamasdan ko siyang namimilipit sa sakit, nararamdaman ko ang matinding kawalan ng pag-asa bilang isang medical professional na may 3 taong karanasan. Isang malaking kabalentunaan na hindi ko maibigay ang nararapat na lunas sa sarili kong pamilya. Isang hapon pagkatapos kong patulugin si Amy, pumunta ako sa sala. Isang breaking news na naman tungkol sa pamamaril ang nasa TV. Isang mass shooting sa isang shopping mall sa downtown Seattle. Itinapon ni David ang remote control at sinabing, "Pati ba naman sa mall hindi na tayo ligtas? Saan na ba tayo nakatira?" Wala akong masabi. Tumingin ako sa labas.
Hindi pa pito ng pero wala ng katao-tao sa kalsada. Lahat ay nabubuhay sa takot. Ang pananatili sa loob ng bahay ay naging pang-araw-araw na gawain. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Paulit-ulit na sumasagi sa isip ko ang kinabukasan ni Amy. Sa anong uri ng mundo siya lalaki? Kailangan niyang dumaan sa mga lockdown drill sa tuwing papasok sa eskwela, hindi makapaglaro ng malaya sa parke, at hindi makalabas ng bahay pagsapit ng gabi. Ito ba ang buhay na nakalaan para sa kanya sa ospital? Hindi mabilang na biktima ng pamamaril ang aking inalagaan mga kabataan kahit mga bata, sa tuwing may dumarating parang pinipiga ang puso ko. Ngunit noon iniisip ko na problema iyon ng iba. Ngayon iba na. Ang aking apo, ang aking anak ay maaaring maging biktima anumang oras. Ang takot na ito ay unti-unting lumalamon sa akin. Sa tuwing ilalabas ni Jessica si Amy, labis ang kanyang kaba. Ma, gusto kong isama si Amy sa parke. Pero kailan ba magiging ligtas? Wala akong maibigay na sagot sa tanong niya. Sa Seattle, ang paglalakad kasama ang isang sanggol sa gabi ay isang bagay na hindi mo man lang maiisip kahit sa araw. Puno ito ng pangamba. Paano pa kaya sa gabi? Ilang linggo ang lumipas. Umuwi si David mula sa ospital at bumagsak sa sofa. Nagantay ako ng 6 na linggo pero sabi ng doktor, kailangan ko muna ng MRI para malaman ang problema. At ang MRI 4 na linggo pa ang hihintayin. Tinitigan ko ang mukha ng aking asawa. Ang pagod at pagkadismaya dahil sa sakit ay malinaw na nakaukit sa kanyang mukha. Kung isasama pa natin ang approval ng insurance company, baka abutin pa ng 3 buwan. Paano kung lalong lumala ang tuhod ko? Iyan ang katotohanan ng healthcare sa Amerika. Sinasabing world class, ngunit ang mga pasyente ay kailangang maghintay ng ilang buwan at kahit makatanggap ng lunas kailangan mong bayaran. Ang napakalaking halaga, 5 taon akong nagtrabaho sa sistemang ito, ngunit nang ang sarili kong pamilya ang naging pasyente doon ko nakita, ang malinaw na kontradiksyon. Isang malamig na gabi ng taglamig. Bandang tunang madaling araw, tumunog ang aking telepono. Ang anak kong si Jessica. Ma, may pamamaril malapit sa amin. Si Amy, takot na takot at hindi tumitigil sa pag-iyak. Dali-dali akong nagbihis at tumakbo papunta sa bahay nila. Nanginginig si Amy sa bisig ng kanyang ina habang si Jessica ay maingat na sumisilip sa bintana. Ang tunog ng sirena ng pulis ay umalingaw-ngaw buong gabi. Nang gabing iyon, habang yakap ko si Amy, nagpasya ako. Hindi ko hahayaang manahin ng batang ito ang ganitong buhay. Nangako ako na hahanap ako ng mas magandang lugar ngunit saan? Nalilito ako. Ang pag-alis sa Amerika ay nangangahulugang pag-iwan sa lahat ng aking pinag-ugatan. Sa mga araw na puno ng pangamba, nakatanggap ako ng isang video call mula sa aking pamangkin, si Jericho. Hindi ko pa alam noon na ang tawag na iyon ang babago sa kapalaran ng aming pamilya. Tita, bakit hindi kayo magbakasyon dito sa Maynila ng mga 3 linggo? Biglaan ang alok ni Jericho. Isa siyang consultant na nagsimula ng isang proyekto sa Bonifacio Global City, BGC. 6 na buwan na ang nakalipas. Sa kabilang panig ng screen, mukhang masigla si Jericho na may tanawin ng nagniningning na BGC sa likuran. Napakalayo naman ng Pilipinas at hindi kami marunong magsalita ng wika nila. Nag-aalangan kong sabi, buong buhay ko sa Seattle lang ako nanirahan. Hindi ko kailanman naisip na pumunta sa Asya. Ngumiti si Jericho. Tita, halos lahat dito marunong mag-inggal ospital. May mga interpreter ang tuhod ni Tito David sa loob lang ng 1 linggo mula diagnosis hanggang treatment. Tapos na lahat, 1 linggo. Gulat kong tanong. Hindi makapaniwala. Oo, totoo. Ang tatay ng katrabaho ko nagpa-opera rin ng tuhod. Sa parehong araw, nakuha niya ang MRI. Kinabukasan, may treatment plan na at ang bayad halos 1 liyang lang ng babayaran sa Amerika. Sumingit si David, 110. Tito, iba kasi ang healthcare system dito. Maikli ang waiting time at abot kaya ang bayad. At ang pinakaimportante, huminto si Jericho at seryosong nagsalita. Yung problema niyo sa baril, tita, wala niyan dito. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa aking puso. Talaga? Oo.
Narinig ko na sa buong Maynila noong nakaraang taon halos wala raw gun-related incidents. Pagsapit ng 11 ng gabi, may mga lola pa na naglalakad sa parke. Ang mga babae mag-isang sumasakay sa MRT. Hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. Malayang makalakad sa gabi. Sumakay ng pampublikong transportasyon ng walang takot. Matagal ko nang hindi naririnig ang mga bagay na yon. Hinawakan ni David ang aking kamay. Subukan nating pumunta. Kailangan din namang magpagamot ng tuhod ko. Nag-aalangan ako ngunit sa sandaling iyon, biglang umiyak si Amy na naglalaro sa sala. May balita na naman tungkol sa pamamaril sa TV. Nang makita ko ang aking apo na umiiyak, dahil sa takot sa tunog ng baril, nagpasya ako. Jericho, pakicheck mo nga ang mga flight. Ilang araw ang lumipas, nag-impake kami. Kahit 3 linggo lang ang plano, sa isip ko, baka mas matagalan pa kami. Mahalaga ang pagpapagamot ni David. Ngunit mas mahalaga para sa akin na makahanap ng isang ligtas na lugar para makahinga. Hinatid kami ng anak kong si Jessica kasama si Amy sa airport. Ma, kung maganda diyan, pwede rin ba kaming pumunta? Puno ng pag-asa ang mga mata ni Jessica. Titingnan ko muna. Sabi ko, habang mahigpit siyang niyayakap na may kirot sa aking puso. Kung talagang ligtas sa Pilipinas, balak kong isama ang aking anak at apo habang dumadaan sa security check sa airport. Muli kong naramdaman ang realidad ng Amerika. Mga pulis na armado na parang sundalo, mahigpit na inspeksyon at mga taong may tensyon sa mukha. Maging ang airport ay parang isang battlefield. Ang 14 oras na biyahe ay mahaba. Ngunit kakaiba ang kalmado ng aking kalooban. Habang nakatingin sa mga ulap sa labas ng bintana, iniisip ko, mayroon pa bang lugar na hindi kailangang mag-alala sa baril? Mayroon pa bang lugar kung saan maaaring maglakad ng malaya sa gabi? Mayroon pa bang lugar kung saan kahit matanda na ay mananatiling konektado sa lipunan? 10 ng gabi nang lumapag ang eroplano sa NAA. Paglabas namin sa gate, nakita namin si Jericho na masayang kumaka. Tita, Tito, welcome to the Philippines. Paglabas namin ng airport, ang una kong naramdaman ay ang kakaibang hangin. May nagbago. Nawala ang tensyon. Ang mga mukha ng tao ay relax. Walang nag-iingat o nagmamasid sa paligid. Tara, mag-grab na lang tayo. Kung marami kayong dala, pwede rin tayong mag-taxi. Sabi ni Jericho na ikinagulat ko. 10 na ng gabi. Sasakay tayo ng public transport. Oo naman. Bakit? Dito ang mga tren ay hanggang 12 ng GI at may mga bus pa na panggabi sa Amerika. Ang pagsakay sa pampublikong transportasyon ng 10 ng gabi ay parang pagpapakamatay. Ngunit si Jericho ay nagsalita ng napakanal. Habang naglalakbay kami, tiningnan ko ang paligid. May mga estudyante, mga empleyado, at mga matatandang mag-asawa na tulad namin. Lahat sila ay may kapayapaan sa kanilang mga mukha, nagse-cellphone o nagkukwentuhan. Walang nagbabantay sa kanilang paligid. Pumasok kami sa aming sasakyan. Malinis ang loob, maliwanag ang ilaw, at higit sa lahat may pakiramdam ng kaligtasan. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni David. Mahal. Ang weird. Hindi ako natatakot. Tumango rin si David. Sa biyahe, nakita ko ang isang matandang babae, marahil nasa 70s na mag-isang may dalang malaking shopping bag. Lagpas 10 na ng gabi ngunit mag-isa siyang naglalakbay. Ito ay isang bagay na imposibleng mangyari sa Seattle. Nang dumaan kami sa isang tulay, ang tanawin ng gabi sa labas ay halos ikahinto ng aking paghinga. Ang tabing ilog ay puno ng ilaw. May mga taong nagbibisikleta at nagjo-jogging. Hindi ba sila ng Ib? Halos 11 na ng gabi, tanong ko. Ngumiti si Jericho. Anong panganib dito? Normal lang yan. May mga nag-ehersisyo pa hanggang 1 ng madaling araw. Hindi ako makapaniwala. 11 na kami nakarating sa aming tutuluyan. Inihanda ni Jericho ang isang apartment sa ikapalapag para sa amin na may tanawin ng buong Maynila. Magpahinga na kayo. Nagpa-schedule na ako ng appointment para sa inyo sa ospital bukas ng umaga para sa tuhod ni Tito. Ang bilis naman dito. Oo, mabilis sila. Nasa International Medical Center kaya may kasamang interpreter. Pagkatapos mag-ayos ng gamit, lumabas ako sa balkonahe. Kahit hating gabi na, buhay ang mga kalsada.
May mga taong nagkukuwentuhan sa harap ng convenience store, mga empleyadong pauwi galing sa trabaho, at mga estudyanteng may dalang bag mula sa review center. Lahat sila ay naglalakad ng walang takot. Lumapit si David at inakbayan ako. Elena, parang napunta tayo sa isang ibang mundo. Gano din ang pakiramdam ko. Ito ba ang normal o ang lugar na tinitirhan natin noon ang sobrang abnormal? Nang gabing iyon, mahimbing ang tulog ko. Isang bagay na matagal ko nang hindi naranasan. Walang pangamba, walang takot. 9 ng umaga kinabukasan, dinala kami ni Jericho sa isang orthopedic clinic sa BGC. Ang pinakamahalaga, may nakasulat na International Patient Center. Isang batang staff ang bumati sa amin sa matatas na Engles, Mr. and Mrs. Thompson. Darating na po si Miss Anna Cruz, ang inyong interpreter. Ilang minuto lang, isang babae na nasa 30s ang lumapit. Hello po, ako si Anna. Ako po ang interpreter ninyo. Ana na lang po ang itawag ninyo sa akin. Hindi pa rin ako makapaniwala sa Amerika. Kailangan naming maghintay ng ilang linggo para sa appointment. Ngunit bilang mga dayuhan dito, sa loob lang ng isang araw, ay makikita na kami ng doktor. Ang waiting area ay puno ng mga pasyente mula sa iba't ibang bansa. Isang matandang mag-asawa mula sa Europa, isang pamilya mula sa Asia, at ilang mga taga-kanluran, ang daming dayuhang pasyente dito. Sabi ko kay Ana, ngumiti siya. Opo, noong nakaraang taon, maraming dayuhang pasyente ang pumunta sa Pilipinas, lalo na mula sa Amerika. Halos doble ang bilang kumpara 5 taon na ang nakalipas. Dahil mataas ang kalidad ng serbisyo at abot kaya ang bayad. Ilang sandali pa, tinawag na ang pangalan ni David. Pagpasok namin sa consultation room, isang doktor na nasa 50s ang bumatiin, magandang umaga o si Dr. Jose Reyes, ang orthopedic specialist po ang problema. Isinali ni Ana ang aming usapan, ipinaliwanag ni David ang kondisyon ng kanyang tuhod. Matapos ang masusing pagsusuri, sinabi ni Dr. Reyes, mukhang kailangan natin ng MRI para makita ang eksaktong sitwasyon. Kung pwede kayo ngayong umaga, i-schedule na natin agad. Ngayon, agad-agad. Opo, 1 oras mula ngayon pwede na. Samantala, ayusin niyo muna ang mga papeles at maghanda. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ang MRI na kailangan naming hintayin ng 4 na linggo sa Seattle, dito sa loob lang ng 1 oras ay magagawa na. At totoo nga, pagkatapos ng 1 oras, natapos na ang MRI ni David. Ang mas nakakagulat, pagkatapos ng tanghalian, lumabas na ang resulta. Ito ay miniscalar at may mga unang senyales ng arthritis. Mabutit hindi pa kailangan ng operasyon. Iminumungkahi ko stem cell injection therapy, sabi ni Dr. Reyes habang itinuturo ang MRI sa screen. Stem cell therapy. Opo, ito ay isang paraan para tulungang mag-regenerate ang cartilage. Ang Pilipinas ay may mataas na teknolohiya sa larang ito. 3 beses na injection lang. Malaki na ang igagaling. Kahit 3 taon na akong nurse, ngayon lang ako nakakita ng ganito kabilis na proseso. 9 ng umaga kami dumating, at bago magdoon ng hapon may diagnosis at treatment plan na. Magkano po kaya ang aabutin? Maingat kong tanong. Ang MRI, consultation fee at treatment ay aabot sa humigit kumulang yung 130,000. Sabi ni Ana habang nagkakalkula sa US dollars, iyan ay nasa 2,300. Nagkatinginan kami ni David sa Seattle. Kahit may insurance, aabutin ito ng 188,000. Kung walang insurance, baka lumampas pa sa team. Iyon na po ba ang kabuuan? Walang hidden charges? Opo, kasama na po lahat diyan. Ang aming prinsipyo ay ang maging transparent sa mga bayarin. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang halaga ng predictability. Ngunit dito sinasabi nila maaga, ang eksaktong halaga ito ay napakarasonable. Paglabas namin ng ospital, hindi makapaniwala si David, ako makapaniwala nangyari nitong mga nakaraang oras. Totoo ba ito? Gaano din ang pakiramdam ko? Ang kailangan nating hintayin ng 6 na buwan sa Amerika, dito kalahating araw lang tapos na, habang papunta kami sa tanghalian. Sinabi ni Jericho, Tita, kung may oras kayo mamayang hapon, gusto ko kayong dalhin sa isang senior citizens activity center. Sa tingin ko magugustuhan ninyo.
Isang oras ang lumipas. Nakarating kami sa isang multipurpose complex sa Makati. Ang buong 5 palapag na gusali ay idinisenyo para sa mga nakatatanda. Dito basta anyos pataas kahit sino pwedeng gumamit, welcome din ang mga dayuhan. Ang unang palapag ay isang cafe at social hall. Ang ikalawa ay may mga exercise facilities. Ang ikatlo ay may mga silid-aralan. Ang ikaapat ay para sa mga hobby at ang ikalima ay isang medical consultation room. Habang nililibot namin ang bawat palapag, hindi ko maitago ang aking pagkamangha sa isang silid-aralan. Ang mga senior na nasa pitintes ay nag-aaral gumamit ng tablet sa kabilang silid. May klase sa English conversation. Sa ikaapat na palapag, may klase sa pagpipinta. Mula sa isang silid, narinig ko ang usapan sa Ingles. Tumilip ako at nakita ko ang mga Pilipinong senior at mga dayuhang senior na magkasamang nagdidiskusyon. May mga taga-Amerika rin dito. Ang ilang dayuhang senior na naninirahan dito ay nag-volunteer para magturo ng English. Isang Amerikana ang nakakita sa amin at lumapit. Galing ba Ayer? Opo. Mula sa Seattle na ako dito galing San Francisco. Dinala ko ang asawa ko para magpagamot. Ang pangalan niya ay Carol. 68 taong gulang. Kumusta po ang buhay ninyo dito? Tanong ko. Masayang ngumiti si Carol. Napakasaya. Nagtuturo ako ng English conversation at pagpipinta. Ang asawa ko naman ginagamit ang kanyang 30 taong karanasan para magturo ng business management sa Amerika. Ang pagreretiro ay katapusan na. Dito ito ay isang bagong simula, hindi po ba kayo nalulungkot? Hindi napakaon ng komunidad dito, linggo-linggo may mga pagtitipon at marami akong naging kaibigang Pilipino. Ang pinakamahalaga, malaya akong makalakad sa gabi. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay iyon. Binigyan kami ni Carol ng kanyang calling card. Kung gusto niyong malaman pa ang tungkol sa buhay dito, tawagan niyo lang ako. Pag alis namin sa center, napaisip ako sa Amerika. Karamihan sa mga retirado ay nabubuhay ng mag-isa. Malayo ang mga kaibigan. Limitado ang mga lugar na mapupuntahan. At higit sa lahat, mapanganib lumabas ng bahay. Ngunit dito iba. Patuloy na nag-aaral at ibinabahagi ang kanilang mga karanasan. Nabubuhay sila bilang mga taong may halaga. Dapit hapon dinala kami ni Jericho sa isang parke sa tabi ng ilog. Tita, tito, ito ang pinakagusto kong ipakita sa inyo. Kahit wato na ng gabi, puno ang parke ng mga pamilyang nagbibisikleta, mga nagjo-jogging, mga grupong nagpipiknik at mga matatandang naglalakad. Tingnan mo yung mga lola. Turo ko sa 2 matandang babae na nasa 70s na magka-holding hands habang naglalakad. Lagpas 8 na pero hindi sila natatakot dito. Normal lang yan. May mga nag-ehersisyo pa. Hanggang 1 ng madaling araw, sagot ni Jericho. Naupo ako sa isang bench at pinagmasdan ang ilog at ang mga ilaw sa kabilang pampang. Naririnig ko ang tawanan ng mga tao. Hinawakan ni David ang aking kamay, Elena. Sa tingin ko alam ko na kung ano ang hinahanap natin. Ano iyon ang ordinaryong buhay? Ang makapaglakad sa gabi, ang makapunta sa ospital ng walang problema, ang makipagkita sa mga tao. Hindi ba't naging isang luho na ang mga bagay na ito sa Amerika? Ang natagpuan namin sa Pilipinas ay hindi isang espesyal na bagay kundi ang kakayahang mamuhay ng normal ng walang takot at pangamba. Nang gabing iyon, pabalik sa aming tinutuluyan, hindi ako makatulog. May isang bagay na malaki ang nagbabago sa loob ko. Ang plano na manatili lang ng 3 linggo ay nagsimulang magbago. Paano kung manirahan kami dito? Paano kung dalhin namin dito ang aming anak at apo? Paano kung magkaroon kami ng isang pagtanda na walang takot? Tumingin ako sa labas ng bintana. Kahit hating gabi na, payapa ang mga kalsada. Walang sirena ng pulis. Walang putok ng baril. Walang sigawan. Isang mapayapang gabi lamang. Kinabukasan, maagang tumawag si Jericho. Tita, may kailangan akong asikasuhin sa opisina ngayon. Baka gusto ninyong subukang lumabas ng kayo lang. Kami lang. Nag-alangan ako. Hindi kami marunong ng wika. Magiging okay lang ba kami? Huwag kayong mag-alala, basta marunong kayong sumakay ng MRT o Grab, kahit saan makakarating kayo.
At magaling din ang mga translation apps ngayon. Subukan ninyo. Pagkatapos ng tawag, nag-usap kami ni David sa tulong ng kanyang pag-engganyo, naghanda kami at lumabas. Hindi naman pala mahirap hanapin ang daan. Ang mga karatula ay mayles nang magtanong kami sa mga tao. Mababait sila at itinuturo ang daan isang matandang babae kahit hindi marunong mag-inglom ng senyas para tulungan kami. Sa istasyon. Isang batang staff ang tumulong sa amin bumili ng beef card sa loob ng tren. Pinagmasdan ko ang paligid kahit rush hour maayos ang lahat. May mga upuang nakalaan para sa mga senior. Nakita ko ang isang babae na nagbigay ng upuan sa isang buntis. Napangiti ako. Nakarating kami sa Quiapo Church. Nagulat kami nang sabihin ng isang staff sa English na may diskwento ang mga serbisyo para sa mga anyos pataas. Opo, namandaa. Namandaa. Maganda po ang benepisyo para sa mga senior citizen dito sa Pilipinas. Sa loob ng simbahan marami kaming nakitang dayuhang turista. Nakausap namin ang isang mag-asawang taga-Kada na nandito rin para sa medical tourism. At isang taon naninirahan dahil nagustuhan nila ang bansa. Para sa tanghalian, pumasok kami sa isang maliit na karenderya. Ang menu ay may Ingles at mga larawan kaya hindi naging mahirap umorder. Ang isang setmal meal ay nagkakahalaga ng A250 o mga 450. Sa Seattle, ang ganitong pagkain ay aabutin ng hindi bababa sa 20 kasama ang tip. Pagkatapos kumain, naghanap kami ng isang cafe. Umupo kami sa ikalawang palapag sa tabi ng bintana na may tanawin ng mga lumang bahay na bato. Habang umiinom ng kape, sinabi ni David, Elena, kailan pa tayo huling nakapaglakad ng ganito kalaya mula noong mag-60 tayo matagal na sa Seattle? Palagi kaming nagmamaneho. Hinding-hindi kami lalabas sa gabi at hindi kami pupunta sa mga lugar na hindi namin pamilyar. Ang takot ang naglimita sa aming buhay. Hapon, naglakad-lakad kami sa mga kalyeng puno ng mga tindahan ng tradisyonal na sining. May nakita kaming isang gallery na may workshop sa paghahubi. Kaya pumasok kami. Isang guro na nasa 60s ang nagpaliwanag sa amin sa English. Hawakan ang sinulid ng ganito. Sa tabi ko, isang Pilipinang lola na nasa 70s ang kumausap sa akin. Kahit hindi siya marunong mag-English, sa pamamagitan ng body language, pinuri niya ang aking gawa. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Kahit hindi magkaintindihan sa salita, ang puso ay nagkakaintindihan. Gabi, tumawag si Jericho. Tita, kumusta ang araw ninyo? Napakasaya, na kaya naming mag-ikot ng kami lang. Kungon, mamayang gabi, dadalhin ko sa isang espesyal na lugar. Pwede ba ayati ng Asics? Sumakart papuntang Makati. Ngayon hindi na kami baguhan sa pagsakay nito. Dinala kami ni Jericho sa harap ng isang gusali na may karatulang Senior Citizen Social Club. Ano ito? Isang community space para sa mga nakatatanda dito. Ang nanay ng kaibigan ko ay aktibo dito. Gusto ko kayong ipakilala. Pagpasok namin, namangha kami. Ang unang palapag ay isang malawak na hall kung saan ang mga senior ay naglalaro ng table tennis, nagkakaraoke at naglalaro ng chess. Sa ikalawang palapag, may computer room kung saan ang mga senior ay nag-aaral ng Excel. Sa kabilang silid may klase sa paggamit ng smartphone. Magkano ang bayad dito? Libre. Sinasagot ng city government. May libreng pagkain pa. Ang ikatlong palapag ay isang health consultation room na may nurse na laging naroon para kumuha ng blood pressure at blood sugar. 2 beses sa isang linggo may doktor na dumadalaw. Lahat ito libre. Opo, para sa impataas. Halos lahat libre. Napakaganda ng benepisyo para sa mga senior dito. Isang matandang babae ang lumapit sa amin ng ina ng kaibigan ni Jericho, Signang Teresita Reyes. Narinig ko na galing kayo sa Amerika. Welcome. Kahit 73 taong gulang na. Signang, Reyes ay puno ng sigla. Ano po ang mga ginagawa ninyo dito? Nag-aaral ako ng computer. Sumasali sa singing class. At 1 beses sa isang linggo nagbo-volunteer ako. Abala ako palagi. Masayang sabi niya. Kumusta sa Amerika? Kumusta ang buhay ng mga senyor doon? Sumagot ako ng tapat. Malungkot. Karamihan ay nasa bahay lang. Takot lumabas.
Naku, hindi pwede iyon. Dito napakaligtas. Kahit gabi pwede kang maglakad mag-isa at marami kang makikilalang kaibigan. Kapag tumatanda na, kailangang maghanap ng gagawin para maging masaya ang mga salita ni Gunning Reyes ay tumago sa aking puso sa Amerika. Nalilito ako kung ano ang gagawin pagkatapos magretiro. Akala ko manonood lang ako ng TV at aalagaan ang aking apo. Ngunit dito iba. Ang mga senyor ay patuloy na nag-aaral, nakikipag-ugnayan at nag-aambag sa lipunan. Pag-alis namin sinabi ni David, Elena, gusto kong tumanda ng ganyan. Puno ng buhay. Ako rin ayokong makulong sa bahay. Gusto kong manatiling konektado sa mundo. Ngabing iyon, nag-vid call ako sa aking anak na si Jessica. Ma, kumusta ang Pilipinas? Jessica, ito ay isang ibang mundo. Ikinwento ko sa kanya ang lahat ng aming naranasan. Ang mabilis na serbisyo sa ospital, ang ligtas ng mga kalsada kahit gabi, ang masiglang mga senior, ang predictable na gastos, at ang maginhawang pampublikong transportasyon. Matotoo ba lahat ng sinasabi mo? Paano nangyari na lahat yan ay nasa isang lugar? Oo. Kahit ako hindi makapaniwala. Tagano ka-abnormal na lugar ba tayo nakatira noon? Pagkatapos ng tawag, lumabas ako sa balkonahe. Kahit lagpas 11 na ng gabi, may mga tao pa ring naglalakad sa ibaba. Niyakap ako ni David mula sa likod. Elena, pag-isipan nating mabuti ang alin ang manirahan dito. Dalhin natin Jessica. At Amy, tumingin ako sa mga mata ng aking asawa. Puno ito ng katiyakan. Ganon din ang iniisip ko. Pero posible ba sa edad nating ito magsisimula tayo sa isang bagong bansa? Bakit hindi? Nagawa ni Carol ba at hindi natin alam kung gaano katagal pa tayo dito sa mundo? Pero hindi natin pwedeng gugulin ang natitirang panahon sa takot. Nang gabing iyon nag-usap kami ng matagal tungkol sa paninirahan sa Pilipinas. Hindi ito isang madaling desisyon ngunit ang aming natuklasan dito ay napakahalaga. Hindi ito isang espesyal na bagay kundi ang kakayahang mamuhay ng normal, malaya at ligtas. Ang ordinaryong buhay na iyon na matagal na naming nakalimutan. Isang linggo ang lumipas. Sumailalim si David sa kanyang unang stem cell injection. Nakakagulat, nabawasan ng malaki ang sakit. Elena, kaya ko nang umakyat ng hagdan. 6 na buwan ko nang hindi ito nagagawa. Bumalik ang sigla sa mukha ng aking asawa. Nang makita ko siya, nakumpirma ko na tama ang aming desisyon. Isang umaga, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang email mula sa HR department ng ospital sa Seattle. Elena, kailangan ka namin. Handa kaming taasan ng 20% ang iyong sahod. Bumalik ka na. Iyon ang ospital na pinagtrabahuhan ko ng 30 taon. Nandoon ang aking mga kasamahan at ang pamilyar na kapaligiran. Ngunit pagkatapos basahin ang sulat, umiling ako. Ipinakita ko ito kay David. Anong plano mo? Tanong niya. Tatanggi ako hindi ito tungkol sa pera. Ang makapaglakad sa gabi ng malaya. Ang makitang lumaki ang aking apo ng ligtas. Mas mahalaga ang mga iyon. Magalang ngunit matatag akong tumugon sa email. Maraming salamat sa inyong alok, ngunit nagpasya na akong magsimula ng bagong buhay. Pagkatapos ipadala ang email, gumaan ang aking pakiramdam ng hapong iyon. Dinala kami ni Jericho sa isang lugar. Tita, gusto kong alisin ang maling akala ninyo tungkol sa healthcare sa Pilipinas. Anong maling akala? Baka iniisip ninyo na mura lang ang healthcare dito, pero hindi lang iyon. Dinala kami ni Jericho sa isang malaking unibersidad na ospital sa Quezon City. Isang karatula na may nakasulat na Chronic Disease Integrated Care Center ang aming nakita. Pagpasok namin nakita namin ang isang napakasistematikong proseso. Ipinaliwanag ng isang nurse sa Ingles dito po namin pinamamahalaan ang mga enteng. May diabetes, high blood at high cholesterol. Isang team ng mga doctor, nurse, nutritionist at physical therapist ang nagtutulungan para alagaan ang bawat pasyente. Bilang isang nurse na may 30 taong karanasan, ngayon lang ako nakakita ng ganitong sistema sa Amerika. Bawat espesyalista ay magkakahiwalay at hindi nagbabahagi na ng impormasyon. Isang buong team para sa isang pasyente. Opo. Bawat 3 buwan, nagpupulong ang team para gumawa ng management plan para sa bawat pasyente.
Hindi lang kami tumitingin sa mga numero, tinutulungan din namin silang baguhin ang kanilang lifestyle. Nakita namin ang isang konsultasyon, isang 70 taong gulang na diabetic ang kausap ang kanyang doktor at nutritionist. Medyo tumaas po ang blood sugar ninyo nitong buwan. May problema po ba sa inyong kinakain? Tanong ng nutritionist habang tinitingnan ang food diary ng pasyente. Nag-birthday kasi ang apo ko noong nakaraang linggo kaya nakakain ako ng cake. Ah, gano po ba? Kung ganoon, bawasan natin ng kaunti ang carbohydrates ngayong linggo at dagdagan ng 10 minuto ang ehersisyo. Okay lang po ba iyon? Mainit at magalang ang usapan. Pagkatapos nakausap ko ang pasyente, 2 taon na po ako dito. Dati 3 tableta ng gamot sa diabetes ang iniinom ko araw-araw. Ngayon isa na lang. Magkano po ang bayad? Dahil may PhilHealth, ang isang konsultasyon ay nasa R600 lang. Mga na nagulat ako sa Seattle, ang pamamahala lang sa diabetes ay aabuti ng 500 bawat buwan. Naintindihan ko na ang healthcare sa Pilipinas ay hindi lang mura, kundi world-class mula sa chronic disease management hanggang sa biomedical research. Hindi lang natin alam. Jericho, salamat. Binago mo ang aking pananaw. Tita, ang healthcare dito ay patient-centered. Mas nauuna ang lunas kaysa sa pera, at binibigyan din nila ng halaga ang prevents. Nang gabing iyon, kumain kami kasama ang mga katrabaho ni Jericho. Isa sa kanila ay isang nurse na lumipat mula sa Amerika. Si Susan. Kung taong gulang si Susan, ating taon siyang nagtrabaho sa ER sa New York. Bakit ka lumipat dito? Tanong ko. Bumuntong hininga si Susan. Sobra na ang mga biktima ng pamamaril na nakita ko. Gabi-gabi akong binabangungot. Nagkaroon ako ng burnout at tumakas ako dito. Ngayon, nagtatrabaho ako bilang isang patient coordinator para sa mga dayuhan sa isang international hospital. Mas payapa dito. Ang pinakamahalaga, walang biktima ng pamamaril. Hindi ka nagsisisi. Hindi. Kahit mas mababa ang sahod ko, nabawi ko naman ang aking mental health. Mas mahalaga iyon. Mas mahalaga iyon. Mas mahalaga iyon. Pauwi. Sinabi ni David. Elena, mukhang hindi lang tayo ang nag-iisip ng ganito. Maraming umaalis sa Amerika. Oo, baka wala na ang American dream. Kinabukasan, seryoso kong tinanong si Jericho. Jericho, posible ba talaga na manirahan kami dito? Paano ang visa, bahay, at health insurance? Parang handa na si Jericho. Inilabas niya ang isang folder. Tita, na-search ko na po. Pwede kayong mag-apply ng medical tourist visa na valid for 6 months, tapos i-convert sa retirement visa para sa health insurance. Kapag may residence permit na kayo, pwede na kayong mag-apply sa PhilHealth at kumuha ng pribadong insurance. Sa tirahan, maraming senior-friendly na condo Quezon City o Alabang, malapit sa ospital, cultural centers at transportasyon. Ang kumpanya ko ay may relocation assistance program. Nagulat ako, mas madali pala kaysa sa inaakala ko ang bahay sa Seattle ay pwedeng ipaupa muna. Pwede kaming manirahan dito ng 1 taon at saka magdesisyon. Ngabing iyon, nagkaroon kami ng mahabang family meeting. Malinaw ang mga dahilan para manatili. Kaligtasan, healthcare, social connection, predictable na gastos, at isang senior-friendly na kapaligiran. Mayroon ding mga dahilan laban dito. Hindi pamilyar na kultura, wika at pag-iwan sa mga kaibigan. Ngunit mas matimbang ang mga dahilan para manatili. Elena, subukan natin. Ito na ang pinakamatapang na hamon sa ating buhay. Sabi ni David, hawak ang aking kamay. Sige, subukan natin. Kaya tumanda sa takot, mas mabuting tumanda sa kalayaan. At ganoon, nagpasya kaming manirahan sa Pilipinas sa loob ng 1 taon. 2 linggo ang lumipas. Dumating si Jessica kasama si Amy. Ma, sobrang curious ako. Kailangan kong makita ng personal sa Naiya. Nakita ko ang pagod sa mukha ni Jessica. Alam ko kung gaano siya napapagod sa buhay sa Seattle. Unang gabi, pumunta kami sa parke sa tabi ng ilog. Kahit Noem, napuno ito ng mga pamilya. Itinutulak ni Jessica ang stroller ni Amy. Noong una, may pag-iingat pa siya.
ngunit habang tumatagal, naramdaman kong nag-relax ang kanyang mga balikat. Ma, ang weird. Hindi ako natatakot. Dito normal lang iyan. Biglang umiyak si Jessica. Ma, sa shuttle kahit minsan hindi ko nailabas si Amy sa gabi, kahit sa araw, laging may kaba. Pero dito niyakap ko ang aking anak. Naiintindihan kita. Ganon din si Mama kaya tayo nandito. Kinabukasan nilibot ni Jessica ang iba't ibang lugar sa Maynila. Mga indoor playground, mga pedia clinic, mga cultural center, lahat ay ligtas, maayos at child-fly. Sa isang playground, nakausap niya ang ilang Pilipinang ina. Nalaman niya na dito ang mga bata ay lumalaki ng walang takot sa mga bagay na kinatatakutan niya sa Amerika. Nang gabing iyon, seryosong sinabi ni Jessica, "Ma, gusto ko na ring lumipat dito talaga." Oo, para kay Amy. Ayokong makita siyang lumaki na nag-ensayo kung paano magtago sa mga baril. Ilang araw ang lumipas, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sa ikatlong linggo namin sa Pilipinas, tumakbo si Jericho papunta sa amin. Tita, may malaking nangyari sa Seattle. May pamamaril malapit sa daycare ni Amy. Ligtas ang daycare ngunit sa convenience store sa tabi nito namutla si Jessica. Hindi ba't doon madalas pumunta si Amy? Hindi na niya natuloy ang kanyang sasabihin. Nang gabing iyon, nagpa siya kaming pansamantalang bumalik sa Seattle para ayusin ang aming bahay at maghanda para sa paglipat. Isang linggo ang lumipas. Bumalik kami. Paglabas pa lang ng airport, naramdaman na namin ang tensyon, ang armadong pulis, ang mga taong maingat, ang mabigat na hangin. Pagkatapos ng 3 linggo sa Pilipinas, ibang-iba na ang pakiramdam sa Amerika. Sa parking lot ng supermarket, habang bumababa ako sa kotse, kumakabog ang aking dibdib. Maingat kong tinitingnan ang paligid. Ang dating normal na gawain ay naging katawa-tawa na ngayon. Bakit kailangan kong maging ganito ka-tense para lang mamili? Sa Pilipinas, kahit 11 ng malaya akong makalakad dito kahit 4 ng hapon. Puno ng pangamba. Isang gabi, bumisita ang matagal ko ng kaibigan si Karine Elena. Kumusta ang Pilipinas? Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Noong una, hindi siya makapaniwala ngunit unti-unti nakita ko ang inggit sa kanyang mukha. Talaga bang ganoon kasigurado? Oo. Kahit gabi, malayang makalakad ang lahat. Matatanda, babae, bata. Hindi ka pa ani-paniwala dito. Hindi mo man lang maiisip yan. Sabi ni Catherine habang nakatingin sa labas. Hindi pa 7 pero wala ng tao sa kalsada. Elena, sa totoo lang, pagod na rin ako sa buhay dito. Araw-araw may takot pero wala akong lakas ng loob na umalis. Ikatlong gabi, bandang 2 seko ng madaling araw. May putok ng baril sa labas. Napatalon ako at tumakbo sa bintana. 2 bloke ang layo. Nakikita ko ang ilaw ng pulis. Lumapit si David. Elena, heto na naman. Oo, heto na naman. Sa sandaling iyon, nakumpirma namin. Hindi na kami pwedeng bumalik dito. David, bilisan na nating mag-ayos at bumalik sa Pilipinas. Iyon din ang iniisip ko. Hindi ko na kayang manatili dito kahit isang araw pa. Mula kinabukasan, mabilis kaming kumilos. Nag-file ako ng resignation sa ospital, paumanhin pero gusto kong mamuhay ng ligtas. Sabi ko sa aking mga kasamahan, 1 linggo ang lumipas, muli kaming sumakay ng eroplano papuntang Pilipinas. Kasama na namin sina Jessica at Amy. Habang lumilipad ang eroplano, tinitigan ko ang Seattle sa labas. Iyon ang lungsod kung saan ako nanirahan ng taon ngunit hindi na iyon ang aming tahanan. Paalam Seattle, at salamat. Lumilipad kami patungo sa isang bagong simula. Hindi patungo sa takot kundi patungo sa pag-asa. Pagdating sa Nay, huminga ako ng malalim. Nakabalik na ako sa aming tahanan. Oo, mula ngayon ang Pilipinas na ang aming tahanan. Tumira kami sa isang apartment sa Quezon City, malapit sa ospital, cultural center at estasyon. Sa parehong gusali nakatira sina Jessica at Amy. Tuwing umaga 6 gigising ako at pupunta sa parke. Maraming naghersisyo kabilang ang mga senior na nasa 60s at 70s. Good morning. Nagsimula akong batiin ang mga pamilyar na mukha.
Isang araw, isang lola ang lumapit, at kahit sa Tagalog inanyayahan akong sumali sa kanila. Sabay na tayong mag-rehearse at ganon. Sumali ako sa kanilang morning exercise group. 3 beses sa isang linggo naglalakad kami at nag-stretching. Isang araw inimbitahan ako ng Lola Senior Citizens Club. Sumama ako, panahon ng tanghalian at mahigitong senior ang magkakasamang kumakain kaibigan mula sa Amerika. Bati ng isang lola sa Ingles. Mula noon sa tulong niya nakakausap ko na ang iba. Pagkatapos ng tanghalian, inalok ako ng manager ng club. Gusto niyo pwede ba ayong magturo ng English conversation dito? Bilang volunteer opo gustong-gusto ng mga senior dito na matuto ng nag-alangan ako, ngunit 3 taon akong naging nurse at may karanasan sa pagtutor sige susubukan ko. At ganon nagsimula akong magturo 2 beses sa isang linggo. Ang kanilang sigasig ay nakakahawa. Teacher Elena, gusto kong makausap ang apo ko sa English. Gusto kong mag-travel at gumamit ng English. Si David naman ay naging leader ng isang English debate club sa isang international community center. Isang pagtitipon kung saan tinatalakay nila ang current events, kultura at filosofya. Elena napakasaya. Kanina isang 70 taong gulang na Ginoo ang nakipagdebate sa akin tungkol sa filosofiya ni Kant. Mas marami pa siyang alam kaysa sa akin. Puno ng sigla ang mukha ni David. Halos tapos na rin ang kanyang treatment. Pagkatapos ng 3 stem cell injections, malaya na siyang umakyat baba ng hagdan. Elena, sa tingin ko, pwede na ulit akong mag-basketball. Tuwing weekend, pumupunta kami sa isang basketball court sa parke sa edad na 60 plus. Hindi ko akalain na makakahawak pa siya ulit ng bola. Isang Sabado, may isang grupo ng mga Pilipinong senior na naglalaro. Inanyayahan nila si David. Gusto mong sumali? Pumasok siya sa court. Sa simula, nangangapa pa. Ngunit unti-unti bumalik ang kanyang galing. Pagkatapos ng laro, lumapit sila. Ang galing mo. Balik ka sa susunod na linggo mula noon tuwing Sabado. Sumasali na si David sa kanilang basketball group. Si Jessica naman ay naging malapit sa mga Pilipinang ina. Sa playground ng aming kondo, nagkakakilala sila at nagbabahagi na ng parenting tips. Nang malaman nilang gusto ni Jessica matuto ng Tagalog, sinamahan nila siya sa isang cultural center na may klase para sa mga dayuhan. Pagkatapos ng 6 na buwan, kaya na niyang makipag-usap sa pang-araw-araw na sitwasyon. Isang gabi habang sama-sama kaming naghahapunan, tinawag ako ni Amy na 20 buwan na at marunong ng maglakad. Lola, Lola, napangiti ako. Ang batang ito ay lumalaki sa isang kapaligiran na hindi niya alam kung ano ang tunog ng baril. Hindi niya kailangang dumaan sa lockdown drills. Ma, sobrang saya ko na nandito tayo. Salamat sa pagbibigay kay Amy ng isang ligtas na kapaligiran. Sabi ni Jessica, hawak ang aking kamay. Isang araw, inalok ako ng manager ng club, Teacher Elena. Ang City Hall ay nagpaplano ng isang settlement program para sa mga dayuhang senior. Pwede ka bang maging consultant? Tinanggap ko ang alok. 2 beses sa isang buwan. Dumadalo ako sa mga pulong sa City Hall. Ang aking 30 taong karanasan bilang nurse at bilang isang emigrante ay nagamit lahat, salamat kay Teacher Elena. Nakagawa kami ng isang praktikal na plano. Sabi ng isang opisyal, sa edad na 60 plus, nakahanap ako ng bagong papel sa lipunan. Sa ika-9 na buwan, bumisita ang kaibigan kong si Catherine mula sa Seattle. Elena, kailangan kong makita kung totoo ang mga sinasabi mo. Sa loob ng isang linggo, nilibot namin ang Metro Manila. Unang gabi 10, pumunta kami sa parke. Hindi ka panpaniwala na ganito karaming tao ang nasa labas sa ganitong oras. Sabi niya, kinabukasan, pumunta kami sa ospital dahil masakit din ang tuhod ni Ferrin. 9 ng umaga kami dumating at bago magnang hapon, nakuha na namin ang resulta ng MRI. Ang bayad ay 1,400. Elena, sineseryoso kong isipin ang paglipat dito. Anandain. Ikatlong araw. Pumunta kami sa Senior Citizens Club. Mainit siyang tinanggap. Pinanood niya ang aking klase sa inangha sa mga lola na masigasig na nag-aaral. Elena, isang napakagandang bagay ang ginagawa mo. Gabi, pinanood namin ang laro ng basketball ni David.
Sa edad na iyan, ganyan pa rin sila kaaktibo. Isang linggo ang lumipas. Hinatid namin si Catherine sa airport. Elena, salamat. Marami akong nakita at naramdaman. Seryoso kong pag-iisipan ang paglipat sa Pilipinas. Ilang araw ang lumipas. Nakatanggap ako ng tawag mula sa City Hall. Teacher Elena, opisyal nang naaprubahan ang Foreign Senior Settlers Program. Pwede ka bang maging program coordinator? Coordinator? Opo, may sahod po. Coordinator po ko. 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 Hindi man permanenteng posisyon ngunit bilang isang contract employee. Nagulat ako sa edad na 60 plus magkakaroon pa ako ng bagong trabaho. Sige, susubukan ko. At ganoon. Nagsimula akong magtrabaho sa City Hall 3 beses sa isang linggo. Tinutulungan ang mga dayuhang senior na nagbabalak manirahan sa Pilipinas. Isang taon na ang lumipas sa aming unang anibersaryo sa Pilipinas. Inimbitahan kami ni Jericho na maghapunan sa isang restaurant sa tabi ng Manila Bay. Habang kumakain, inalala namin ang nakaraang taon. Elena, malaki ang ipinagbago natin. Sabi ni David, isang taon na ang nakalipas, nalilito ako sa aking buhay pagkatapos magretiro. Ngayon abala ako araw-araw, dumating si Jessica kasama si Emmy. Lola, Lolo, tumakbo si Emmy papunta sa amin. Sa edad na 26 na buwan, nakakapagsalita na siya ng pinaghalong at Tagalog. Ma, may mahalaga akong sasabihin. Nakahanap ako ng trabaho dito sa Pilipinas. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak. Salamat sa iyo, Ma. Ikaw ang unang nagkaroon ng lakas ng loob na pumunta dito, kaya nakasunod ako. Nang gabing iyon, naglakad kami sa parke. Oktubre sa Maynila, malamig pero komportable. Kahit lagpas 9 na, puno pa rin ng tao ang parke. Lola, tingnan mo, may fireworks. Turo ni Imi. Sa ibabaw ng dagat may mga paputok. Hindi tunog ng baril kundi tunog ng paputok. Hindi takot kundi pagdiriwang. Ito ang buhay na hinahanap namin. Pauwi, sinabi ni David. Elena, ibenta na natin ang bahay natin sa Seattle. Bakit? Hindi ba't ito na ang ating tahanan? Hindi ko na balak bumalik. Nag-isip ako. Sige, ibenta natin at dito na tayo bumuo ng isang tunay na tahanan. Kinabukasan, sumulat ako sa aking mga kaibigan, isang mahabang sulat, tungkol sa aming buhay sa Pilipinas. Ang mga sagot ay dumating na parang ulan. Elena, sineseryoso ko na rin. Nakakainggit, pwede rin ba kaming pumunta? Naintindihan ko na ang aming desisyon ay nagiging pag-asa na rin para sa iba. Sa paglulsad ng Foreign Senior Settlers Program, nagsalita ako bilang Program Coordinator. Ako si Elena Thompson, sa edad na 62, iniwan ko ang Amerika para pumunta sa Pilipinas. Puno ang hall ng mga dayuhang senior. Marami ang nagtatanong kung bakit ko iniwan ang Amerika. Simple lang ang sagot. Gusto kong mamuhay ng ligtas. Ang hinahanap ko sa Pilipinas ay hindi isang espesyal na bagay. Hinahanap ko lang ang ordinaryong buhay, ang makapaglakad sa gabi, ang makatanggap ng karampatang lunas, ang makipag-ugnayan sa mga tao, mga bagay na luho sa Amerika. Ngunit pang araw-araw dito tumunog ang palakpakan. Nagdaos ng isang friendly match ang basketball group ni David, 60s team versus 70s team. Nanalo ang 60s team. Habang naglalakad kami pauwi, hawak ang kanyang kamay. Tinanong niya, Elena, nagsisisi ka ba? Saan? Sa ag-alis sa Seattle. Humiling ako kahit minsan hindi. Dito nararamdaman kong buhay ako. Bawat araw ay may kahulugan, malaya at ligtas. Ngabing iyon, naghapunan kaming lahat. Habang pinapanood ko si Amy na kumakain ng mag-isa, naisip ko, hindi ba't ito ang dahilan kung bakit kami napunta dito, para lumaki ang batang ito sa isang kapaligiran na walang takot, para maipamana sa kanya ang isang ordinaryong buhay. Pagkatapos kumain, pumunta ulit kami sa parke. Naging pangaraw-araw na ritual na namin ito. Lola, babalik pa ba tayo dito bukas? Tanong ni Amy. Pinarga ko siya. Oo naman. Bukas sa susunod na araw, araw-araw pwede tayong pumunta kahit gabi, kahit gabi. Masayang tumawa si Amy. Isang tawa na walang takot,
Walang pangamba, walang pag-aalala. Isang purong kagalakan lamang. Tumingala ako sa langit. Nagnining ang mga bituin. Ang kalangitan ng Maynila ay maliwanag. Ang mga kalsada ay ligtas. Ang mga tao ay malaya. Ito ang hinahanap namin. Hindi isang espesyal na bagay kundi ang isang buhay na normal at malaya. Ang pinakamahalagang regalo na maipapamana namin sa aming apo.